karating probinsya. Binayo ng Bagyong Milenyo. Nagbaha. Mga billboard nagbagsakan. Dinadala na namin sa ospital. Mga puno nabuwal. Mga bahay na gumuho. May iba pa po ba sa loob ng bahay? Kayo lang? Kansiladong mga biyahe. Kaliwat kanang mga aksidente. Exclusive. Mahigit 200 pamilya sa Tondo. Kinailangang ilikas. GMA News. Tumulong sa rescue operation. Sa Chikahan, Soren Legaspi at Carmina Villaruel. Magpapakasal na ba? At Oyo Boy Soto. Umalis daw bago kuna ng kissing scene ni na Angel Locsin at Dennis Trillo. Sa GMA Network Center. Narito ang walang kinikilingan, walang binoprotektahan. Mel Bianco. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Bukas po, wala pang pasok sa lahat ng antas ng mga paaralan. Sa buong maghapon, binayo ng bagyo ang Metro Manila at ang mga karating probinsya. Nawala ng kuryente at signal ng cellphone at telepono dahil sa lakas ng hangin. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, Red Cross at ng NDCC, 13 ang patay. At inuulit ko po, sa tindi ng pinsala, wala pa ring pasok bukas sa lahat ng antas ng eskwela sa buong Metro Manila. Sa mga oras na ito, tinutumbok na ng bagyo ang South China Sea. Nakatutok pa rin ang buong puwersa ng GMA News para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang ulat tungkol sa hagupit ni Milenyo. Si Joseph Moro, nasa Roas Boulevard. Si Cara David, nasa Tondo, Maynila. Nasa Calamba, Laguna naman, si Carlo Lorenzo. At si Marisol Abduraman, nakaantabay sa Candaba, Pampanga. Unahin natin ang sitwasyon sa Tondo. Sa kasagsagan ng ulan kanina, may mga inilikas na pamilya. Nakitulong na rin po ang GMA News team. Cara, kamusta na dyan? Mel, mahigit 200 pamilya mula sa GK compound sa Tondo, Manila ang nawalan ng tahanan sanhi ng bagyong Milenyo. Pansamantala sila ngayong naninirahan dito sa basketball court ng Barangay 105 sa Tondo, Manila. Pinalilipas ang hagupit ni Milenyo. Ito ang eksenang nadatnan namin habang binabaybayang Road 10 sa Tondo, Maynila. Halos walang saplot ang mga bata at nanginginig sa takot. Nagliliparan na raw ang mga yero sa kanilang barong-barong sa GK compound sa Tondo. Nang puntahan namin ang GK compound, animoy delubyo ang sumalubong sa amin. Yero, ma'am. Ang GK ay isang dating warehouse na ginawang resettlement site para sa mga na-demolish sa Tondo. Maliban sa isang ambulansya, wala nang iba pang rescuer noong mga oras na iyon. Dahil nagliliparan na ang mga yero, napilitan kaming gamitin ang aming sasakyan para mailikas ang mga bata. Mga bata. Ayun pa! Sandali lang! Maliit sa loob. Sa gitna ng paglilikas, nakilala ko si Bea Basilan. Kapapanganak lang niya sa kanyang unang sanggol, ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Habang nagle-labor po siya, puno siya ng alikabok, mga dumi.
Tsaka basang-basa rin po siya. Yung paglabas po ng bata, basang-basa rin po ng ulan yung bata, pati po yung asawa ko. Dahil malakas na ang hampas ng yero at basang-basa na ng tubig ulan ng bata, nagdesisyon kaming ilika si Bea at ang kanyang sanggol. Mel, sa mga oras na ito ay ligtas na dito sa evacuation center ang may 200 pamilya mula sa Tondo, Manila. Ligtas na rin sa wakas ang sanggol na isinilang sa gitna ng delubyo na ngayon binansagan nilang Baby Milenyo. Mel? Yan ang serbisyong totoo mula kay Cara David at ang kanyang exclusive report mula sa Tondo, Maynila. Sa Makati naman, nagtumbahang billboard, puno at poste ng kuryente ang epekto roon ng hagupit ni Milenyo. Nakatutok si Mitch Cruz. Di nakaligtas sa hagupit ng bagyong Milenyo ang Makati na sentro ng negosyo at kalakalan. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang mga naglalakihang billboard. Nadaganan ng pampasaherong bus na ito sa Magallanes Interchange. Ang tricycle naman na ito sa Makati Avenue naging pantukod ng billboard. Nagmistulang zigzag road naman ang kahabaan ng Ayala Avenue, Buendia at Paseo de Rojas. Kabi-kabila kasi ang mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente. Ang pader ng call center na ito natuklap pa. Pero sa kabila ng masungit na panahon, tuloy pa rin ang pasok sa ilang opisina. Iba naman, tanghali na nang magpauwi ng mga empleyado. Tuloy marami ang stranded. Pinapasok kami. Wala, ganyan talaga eh. Ang company man kasi namin, hindi naman sila government eh. So, talagang papapasukin kami. Kailangan namin tapusin yung duties lang namin. Nag-fluctuate na yung yung power, so we can't finish anything. Oh yeah, bad trip, pero we have to work, kaya we're here. Sa kasagsagan ng ulan, halos tangayin na ng hangin ang bahay na ito sa JP Rizal. Hanggang binti naman ang baha sa mga exclusive na subdivision na ito sa McKinley Road at sa paligid ng Mandaluyong City Hall. Tiniyak naman ng MMDA na agad nilang tatanggalin ang mga sagabal sa trapiko. Mitch Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa bahagi ng Estrella, sa Makati pa rin isang patay dahil sa bumagsak na billboard. Nakatutok si June Veneracion. Sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Milenyo, bumigay ang kabitan ng billboard na ito sa kahabaan ng EDSA sa barangay Pinagkaisahan, Estrella, Makati. 4 na sasakyan ang nadaganan. Pinakamatindi ang sinapit ng Toyota FX na ito. Patay ang nagmamanehong si Felipe Gumapon. Hindi pa matukoy kung ilan lahat ang nasaktan, pero 4 sa kanila natunto ng GMA News sa ospital ng Makati. Nakahiga siya. Yupi. Nadaganan sa billboard. Patay agad no? Patay, oo. Ano nakita mo? Paano itsura niya? Nakahiga, yupi na. Hindi na mabubuhay yun eh. Bumalagbag sa EDSA ang bumigay ng struktura na nakatayo sa ibabaw ng gusali. Nagsikip ang daloy ng trapiko, kaya maraming pasahero na stranded. At para matanggal ang bara sa kalsada, todo kayon ang mga kawani ng MMDA. Hindi dapat na biro-biroin to. At kung sino man ang mga nagtatayo nito, huwag nilang isipin na ang batas ay nasa sa kanilang panig. Bukod sa nangyari sa Estrella, marami pang kabitan ng billboard na bumagsak matapos hampasin ng malalakas na hangin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa pagbagsak ng mga billboard sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan, mas hihigpitan na raw ng MMDA ang mga patakaran kaugnay nito. Nakatutok si Lay Alves. Kagabi pa lang sinimulan ng iligpit ang mga billboard sa EDSA at iba pang mga pangunahing lansangan. Tuloy ang pagbabaklas kaninang umaga. Mga billboard ay binabantayan din namin, nakabantay kami at kung merong babagsak dyan ay meron kaming crew para dyan. Pero may inabutan pa rin ng bagyo. Hindi kinaya ng pagkalaki-laking billboard na ito sa C5 sa Ortigas ang hampas ng hangin. Nabuwal maging ang mga mabababang billboard na ito sa Rojas Boulevard. Hindi kalayuan sa Rojas Boulevard, 3 construction worker ang nasugatan nang bumagsak sa barracks nila ang billboard na ito na gawa sa yero. Bumigay din ng mga billboard na ito sa Barangay Ugong sa Pasig. At sa Muntinlupa,
Dahil sa nangyari ito, mas maghihigpit na raw ang MMDA. Lahat daw ng billboard na lalabag sa obstruction to the right way at yung mga delikado sa publiko ay tatanggalin na. Ang DPWH naman, pinag-iisipan na tapusin na ang mga permit na ibinigay nila sa ilang mga billboard. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Nilipad ng malakas na hangin ang bubong ng ilang kabahayan sa Malabon at Navotas. Nakatutok doon si Lala Roque. Hindi man ganoon kalakas ang ulan sa Navotas at Malabon kanina, ramdam pa rin ng mga residente roon na hagupit ng bagyong Milenyo. Ang punong ito ng munisipyo ng Navotas, humambalang sa kalsada. Ang ilang bubong naman ng mga barong-barong sa Barangay Santolan, Malabon, halos matanggal na sa lakas ng hangin. Pero mag-aalauna ng hapon nang lalong nagparamdam ng galit ang bagyo. Dahil sa lakas ng hangin bitbit ng bagyong Milenyo, ilan sa mga bubong ng mga barong-barong dito sa Malabon nadala na ng hangin. Ang bahay nga na yon, buong bubong niya nilipad ng hangin. Itinuro sa amin ni Aling Susan ang natira sa kanyang tahanan. Itong dingding muna namin, bago pagkatapos yung bubungan naman ang sumunod, pati yung mga sapin sa taas nagkasira-sira na. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Malabon na mas kabado sila sa lakas ng hanging bitbit ni Milenyo. Kung rain lang, we are well prepared. Ang magiging biggest problem namin kung strong wind talaga, marami tayong shanties dito. Gayunman, handa na raw sila at ang pulisya para tumulong sa mga maapektuhan ng bagyo. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. Nagliparan din ang mga yero sa Cubao, Quezon City. Nagkalat naman ang mga natumbang puno sa Pasig City. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Cubao, dalawang malalaking puno ang natumba dahil sa lakas ng hangin. Nahagip na mga ito ang isang poste ng kuryente. Di naman magkamayo ang mga tauhan ng MMDA sa paghahabol ng mga nagliliparang yero sa underpass ng Cubao. Mas binigyan nila yon ng pansin kaysa mga natumbang pink fences. Nagmistulang obstacle course naman ang tapat ng Meralco Building sa Ortigas Avenue, Pasig City dahil sa dami ng mga punong nabuwal at mga sangang naputol. Kahit walang tigil ang clearing operations ng MMDA sa gitna ng malakas na ulan at ihip ng hangin, di pa rin makaandar ng mabilis sa mga sasakyan. Napakarami kasi mga nagliliparang yero at mga natumbang struktura ng MMDA sa lugar. Sa tapat ng Medical City, isang higanteng puno ang nabunot at natumba sa daan. Bandang Department of Education, nag-counterflow na ang mga sasakyan. May mga bahagi kasi ng Meralco Avenue na di madaanan dahil sa mga nabuwal na puno. Ang ilang residente mano-mano sa pag-itak para maalis sa mga nakaharang na puno sa daan. Sa C5 Road sa Barangay Ugong sa Pasig, si MMDA Chairman Bayani Fernando na mismo ang nanguna sa clearing operations. Matinding trapiko ang nagresulta sa pagkakabunot ng dalawang puno sa Center Island at pagbalandra ng mga ito sa daan. Itong punong malaking to, pinahihila natin dito. Ayan ang mga tao ng pababain mo yung mga yan, Hoy, dito kayo, hoy! Papatulong niya, sir. Dito, hoy! Papatulong niya. Yung mga DPWH. Sapat naman po yung nauhan na. Dagdag problema rin ang mga biglaang pagbaha tulad sa may Pasig City Hall at lagpas ng VV Soliven sa southbound lane ng EDSA. Dahil na rin sa bagyo, marami ang stranded. Bakit po kayo naglalakad? Walang bus walang sasakyan. Dahil mga puno nag-iba, tsaka yung mga di ba? Ay, super bagyo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Lumikas din ang ilang pamilya sa San Mateo, Rizal dahil naman sa pag-apaw ng ilog doon. Ang ilang residente naman ng Rodriguez, Rizal at Marikina ayaw lumikas sa kabila ng panganib. Nakatutok si Cesar Apolinario. Alas 9 ng umaga kanina naabutan namin si Mang Antonio na binabaklas ang kanyang bahay sa tabing ilog sa Banaba, San Mateo, Rizal. Aabutin ng tubig ang kanyang bahay kapag tumaas pa ang tubig sa ilog. Alas 12 ng tanghali lumakas ang hangin pero si Mang Antonio tuloy pa rin sa paghahakot. Sa mas mataas na lugar lumipat si Mang Antonio kasama ang 7 pamilyang apektado ng pag-apaw ng ilog.
Pang-apat na beses nyo nang nagtanggal ng bahay. Oo, yung iba nga, natangay na eh. Dalawa, 3 beses na ako dito. Marami na. Tinangay yung bahay nyo dati? May kubo ko dyan, tinangay din ang baha. May kubo ko dito, ganun din. Bandang 2:00 ng hapon, tumaas pa ang tubig. Kaya 6 na barangay sa San Mateo ang tinututukan ngayon ng mga otoridad para sa posibleng paglikas sa mga residente. Nakahanda na rin ang mga relief goods para sa kanila. Pinag-standby ko sila, sabi ko kahit hanggang bukas, tumigil na sila rito para pag tumawag yung mga tao na nangangailangan, madali na responde. Sa lakas ng hanging dulot ng bagyong Milenyo, nabuwal ang mga puno kaya para iwas disgrasya, tinanggal ang mga sanga ng mga punong nakatayo pa. Sa Rodriguez Rizal, nakaamba ang pagguho ng mga bato at lupa sa bundok. Nagtumbahan din ang mga puno sa mismong bahay pero ang mga residente ayaw lumikas. Gusto naman namin lumipat dyan kaso wala yung matitirahan eh. Sa Marikina, isinara ang Tumana Bridge sa mga motorista. 14.4 meter na kasi ang level ng tubig. Hindi na tuloy makita ang tulay. Hindi pa matiyak ng mga otoridad dito sa Marikina kung kailan huhupa ang tubig sa ilog at kung kailan pwedeng daanan itong Tumana Bridge. Pero kapag lumitaw na ang tulay, pwede nang daanan ito ng mga motorista. Pero bandang 2:00 ng hapon, tumaas pa ng 15 meters ang tubig sa ilog. Kaya inabisuan na ang mga residenteng maghanda sa posibleng paglikas. At dahil madulas ang kalye, nagbanggaan ang 2 sasakyang ito pasado 3:00 ng hapon. Wala namang nasugatan sa insidente. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 800 pasahero ang stranded sa Batangas Port. Naantala rin ang biyahe ng iba't ibang produkto gaya ng itlog at gulay. Mula sa Batangas, Nakatutok, si Michael Fahatin. Magbubukong liwayway kanina nang magsimulang maramdaman ang hagupit ng bagyong si Milenyo dito sa Batangas. Bumuhos ng matinding ulan, pero mas malakas ang hambalos ng hangin. Umaapaw na nga ang hampas ng alon sa Batangas Port. Mahigit sa 800 mga pasahero ang stranded mula kahapon. Sakay ng bus at jeep, babiyahe sana sila papuntang Romblon, Iloilo, Abra, Calapan at Puerto Galera. Tamay din ang mga produktong tulad ng gulay, itlog at semento. Kaya hatid sana sa mga lugar na nabanggit. Pero nakatigil pa rin ang mga delivery truck dito sa Batangas Port. Sa mga terminal ng Batangas Port, nanatili ang mga stranded na pasahero. Mistulang evacuation center na ang terminal dahil alam ng mga stranded na marahil abutin pa sila dito hanggang Sabado o Linggo. Tuloy pa rin naman ang biyahe ng mga bus dito sa Batangas, papuntang Cubao at Maynila. Bagamat kakaunti ang bilang ng mga pasahero dahil walang ang pasok sa Metro Manila. Ayon sa City Social Welfare and Development Office at Regional Disaster Coordinating Council sa Batangas, wala naman daw silang natatanggap na ulat na nasawi, nasaktan o grabeng pagbabaha sa Batangas City. Sa pag-iikot ng GMA News dito sa lungsod ng Batangas City, may ilang pagbagsak ng mga sanga ng mga puno. At hanggang ngayon ay binabayo ng malakas na ulan at mas malakas pang hangin ang Batangas. Mula rito sa Batangas City, ako si Michael Fahatin, Nakatutok, 24 Oras. Sakit na ulo rin ang pagbiyahe sa South Luzon Expressway, pati na sa ilang bahagi ng Laguna. Nakatutok si Carlo Lorenzo live mula sa Calamba, Laguna. Carlo! Mel, matinding perwisyo ang idinulot ng bagyong Milenyo sa mga motorista sa South Luzon Expressway o SLEX. Usad pagong ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway sa bahaging ito ng Muntinlupa kaninang umaga. Nagtumbahan kasi ang mga puno sa SLEX na humarang sa daan dahil sa malakas na hangin. Wala tayong magagawa, bagyo eh. Perwisyo ho eh. Medyo late na ngayon dating namin ito sa delivery namin eh. Ang sasakyang ito minalas na mabagsakan ng puno. Nabigla ho kami, natakot ako. Baka ako, kasi yung windshield, baka ako pumalo sa amin. Sa awa ng Diyos, hindi naman ho. Sa bahagi naman ng San Pedro, Laguna, nakabalandra ang truck na ito na nawalan daw ng kontrol dahil sa dulas ng kalsada at lakas ng hangin. Isang wrecker ang humila dito para hindi na maharang ang iba pang motorista. Bumaha sa parteng ito ng SLEX sa San Pedro, Laguna. Pero ang mga bata nagsalbabida pa at naglaro sa tubig. Di ba kayo natakot? Madumi yan. Alam po namin madumi pero masarap po talaga dito maligo pag bumabaha.
Ang gas station na ito sa expressway ng Santa Rosa, Laguna, nagsara. Nilipad ang yero nilang bubong at nawasak ang cashier's booth. Ang mga bahay sa tabi ng SLEX inanod ng tubig baha. Lubog ang pedicab na ito at kotse. Problema ngayon ng mga residente kung saan sila lilipat ng matitirhan. Makikitulong na lang ho kami kung saan-saan. Sa Calamba Premier International Park, bumagsak ang mga poste ng kuryente. Gumuho ang bubong ng iba't ibang mga pabrika dito. Ang mga pader, tinabunan ang mga sasakyan. Nakita ko yung salamin gumagalaw, parang hinahawi ng buhawi. Sabay nun, pak! Sumabog na bigla. Di pa matiyak sa ngayon kung ilan ang mga nasugatan dito sa compound. Milyon-milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga planta rito at stop operations daw muna hanggat hindi pa nare-repair ang mga gusali at equipment. Mel? Maraming salamat, Carlo Lorenzo, nakatutok live mula sa Laguna. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24. Ang mga police report sa Alerto 24, yahatid ni Jiggy Manica. Jiggy. Salamat, Mel. Isang sasakyan ang tumagilid matapos nitong suyurin ng concrete barrier sa Quezon Avenue sa kasagsagan ng ulan kagabi. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24 eksklusibo. Kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kanina madaling araw nang rumampa tuluyang tumagilid ang Toyota RAV4 na ito sa may kahabaan ng Quezon Avenue, Quezon City. Ayon sa driver nito na si Ken Kumagay, binabaybay niya ang naturang kalsada nang mapansin na lang niyang tila lumilipad na ang kanyang sasakyan. Huli na raw nang malaman niya na nasuyod niya pala ang mga hilera ng concrete barrier sa lugar. Madilim daw kasi sa lugar at kalakasan pa umano ng ulan nung mga oras na yon. Bukod pa rito, hindi kasi kita yung sign niya eh. Wala yung reflector or light na sinasabi na may division siya. Tapos in that time, super madilim siya. So, sumutsubaw. Mukhang sang-ayon naman ang traffic investigator sa paliwanag ng driver. Anya, marami raw talagang mga concrete barrier sa Metro Manila na medyo kulang sa babala. Dapat sana may reflector yan, okay? Ilaw, para malaman natin kung may nakalagay din sa gitna. Para maiwasan natin, malayo pa, makikita na natin. Pero habang di raw ito nagagawa ng paraan, kinakailangan daw mag-ingat ng gusto ang mga motorista, lalo na sa mga panahong ito, kung kailan masungit ang panahon. Sana magdandahan na lang, kunting ingat, kasi madulas yung kalsada, tapos hindi pa natin kabisado yung kalsada. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Dahil pa rin sa dulas ng kalsada, isang truck naman ang umararo sa mga concrete barrier ng MMDA sa Ortigas Extension sa Pasig. Si John Consulta, naka-Alerto 24 eksklusibo. Ilang minuto pa lamang na nagaganap ang aksidenteng ito sa Rosario, Pasig nang abutan ng GMA News pasado 1:00 ng madaling araw. Bumalagbag sa kalsada ang isang 10-wheeler truck matapos nitong araruin ang mga nakahilerang concrete barriers ng MMDA sa bahaging ito ng Ortigas Extension. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang isa sa mga concrete barrier at tumalsik ng ilang metro. Tumilapon naman sa kalsada ang harapang salamin ng truck at natanggal ang kaliwang gulong nito na kumalso sa gitnang bahagi ng sasakyan. Iniwas ng driver ko para nabangga na dyan. No? Tapos? Wala na napigilan. Mabagal ang daw ang takbo nila pero dahil sa dulas ng daan, di na nila naiwasang tamaan ng mga konkretong harang. Pero iba naman daw ang kwento ng mga motorista na nakasaksi sa aksidente. Mayroon bumabang isang kasunod na driver ng truck. Nasabi nga, mabilis daw ang takbo ng truck, kaya nakaladkad yung nag-uunahan sila ng kapwa niya truck. Kumilos naman agad ang MMDA para may alis sa kalsada ang nakabalagbag na truck. Pinaghanap na ngayon ng mga otoridad ang driver ng nasabing truck para panagutin siya sa aksidenteng kanyang kinasangkutan. John Consulta, naka-Alerto 24. Ang mga karagdagang police report mamaya-maya lang. Balik sa Yumen. Salamat, Jiggy. Sa tindi ng hangin kanina, bumagsak pati ang 10 container van sa Tondo, Maynila. Nakatutok si Cara David. Nang itayo ni Jonah ang kanyang barong-barong sa Hapilan sa Tondo, sinabi na sa kanyang delikado ang lugar na ito dahil sa patong-patong na container van sa kanilang likuran. Pero di niya ito ininda. Kanina, nangyari ang kanilang kinatatakutan. Bahay to. Tumutunog siya eh. Kaya bigla ko na lang sabay takbo, sabay pinto. Ganun. Tama-tama lang paglabas ko talaga ng pinto, nakasabit ako dyan. Bumagsak na talaga. 10 container van ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. 5 barong-barong ang napisa. Awa ng Diyos, wala namang namatay sa insidente. Sinisisi ng mga residente ang super ferry na siyang may-ari ng container vans. Masyado raw kasing mataas ang pagkakapatong-patong ng mga vans.
Dapat alam na nila signal number 3 ang Maynila. Alam naman nilang bahay dito na dapat binaba na nila. Kaso wala naman sila ang sagot nila doon, walang operator. Sinubukang tawagan ng GMA News ang Super Ferry pero hindi sila makontak. Sa kabila ng trahedya, walang balak sina Jonah na lisanin ang lugar. Bagamat delikado, wala na raw kasi silang ibang mapupuntahan. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang reaksyon ng Super Ferry. Wala pong sumasagot sa mga telepono ng kanilang mga opisyal. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Ross Boulevard sa Maynila. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph! Yes, Mel, ramdam na ramdam nga itong gupit ng bagyong Milenyo na tumama ito sa Metro Manila bandang tanghali kanina. Pero ang pinaka-apektado ay yung mga kababayan natin na nakatira sa mga barong-barong. Konti ang dalang ulan ng bagyong Milenyo pero matindi ang gupit ng hangin niya. Sa Rojas Boulevard, nagtumbahan ang mga puno sa kalye. Kitang-kita sa hampas ng alon sa Manila Bay ang lakas ng bagyo. Halos hindi rin makita ang daan. Ngayon na lamang daw muling direktang tinamaan ng bagyo ang Maynila. Halos 2 oras na ipinaramdam ng bagyong Milenyo ang kanyang lupit at problema ang kanyang iniwan. Ang bahay ni Aling Lita Colete halos wala nang natira. Mabuti na nga lamang daw at hindi bumigay ang pader na sinasandalan ng kanilang bahay. Diyos ko po, huwag sanang mano yung bahay ko kasi wala nga kayo matutulungan. Maliit nga lang yung bahay namin. Pilit niya itong inaayos dahil dito pa rin daw sila matutulog ng kanyang mag-anak ngayong gabi. Diyan pa rin. Wala naman ako mapupuntahan na iba. Di dyan na lang, magtsaga lang muna. Sa Baseco Compound sa Port Area, Manila, kanya-kanyang pulot ang mga residente na mga nilipad nilang yero at dingding. Ang ilan naman dito muna sa evacuation center magpapalipas ng magdamag. Kaya kailangan namin lumipat na eh. Wala nang natira? Wala na ho. Kaya talagang ng bagyo. Lilipad talaga mga bubong. Bel, tulad nga na nakita mo sa video, karamihan dyan sa mga nasa evacuation center sa mga oras na ito ay mga bata at nangangailangan sila, sabi nila, na mga damit panlamig at mga extra damit at mga pagkain. Mel? Maraming salamat, Joseph Morong, Nakatutok live mula sa Ross Boulevard sa Maynila. Wala pang pasok bukas sa lahat ng antas sa mga paaralan sa National Capital Region. Ayon po yan sa NBCC. Wala ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR. Maliban na lang sa mga nasa Security, Emergency, Rescue at Health Services. Sa mga lugar na labas ng NCR, ipinauubaya na ng NBCC ang pagdedesisyon kung may pasok o wala sa PDCC at sa pamunuan ng mga eskwelahan. Susunod, brownout, sanhi ng mga nagbagsakang puno at poste. Pangulong Arroyo, bahagyang na-stranded sa Pampanga dahil sa mga bumagsak na billboard sa NLEX. At bubong ng bahay ni Sugar Mercado, tinangay ng bagyo. Tutok na dito sa 24 Oras. Dahil sa bagsik ng bagyong Milenyo, nangangamba mga opisyal sa Zambales na baka bumigay ang Viga Dike sa Maculcul River. Live mula sa San Marcelino, Zambales, nakatutok si Dan Campilan. Dan! Mel, hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Milenyo ang probinsya ng Zambales. Mula kagabi pa umuulan dito sa Zambales hanggang kaninang tanghali. Kaya bago pa humagupit ang bagyo dito, naghanda na ang mga residente sa ilang bayan. Sa San Narciso, Zambales, nag-ikot ang isang sasakyan ng lokal na pamahalaan sa 15 barangay para magbigay ng babala sa mga residente hinggil sa bagyo. Pinangangambahan kasi ng mga lokal na opisyal na bumigay muli ang Viga Dike sa Maculcul River. Bandang tanghali kanina ay halos umapaw na ang tubig sa dike. Kung magpapatuloy pa raw ang malakas na ulan, aapaw na talaga ang tubig. Ang mga residente naglagay na ng sandbag sa kanilang mga bahay.
Nakahanda na rin ang mga heavy equipment ng lokal na pamahalaan sakaling kailanganin. Ang mga puno naman malapit sa Viga Dike ay nabuwal sa lakas ng hangin. Sa National Highway ay humarang ang mga nagbabagsakang puno at mga poste ng kuryente. Pero agad nagsagawa ng clearing operations ng DPWH para maiwasang mabara ang trapiko. Lililinis namin lahat. Hindi namin iniiwanan yan hanggat hindi passable yung kalsada. Mel, sa mga sandaling ito ay wala pang naiulat na nasawi kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Milenyo dito sa Zambales. Ang lalawigang ito ay isa sa mga nawala ng kuryente at sa mga sandaling ito, Mel, ay wala pa rin kuryente ang ilan sa mga bayan dito. Mel? Maraming salamat, Dan Campila. Nakatutok live mula sa Zambales. At gaya ng ilang lugar, mga nagibang bahay, mga nabuwal na poste at billboard din ang eksena sa Kamanava kanina sa kasagsagan ng Bagyong Milenyo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Valenzuela at Caloocan, hindi lumubog ang mga lugar na dating binabaha. Sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela, 6 na magkakatabing bahay ang bumigay. Pampasaherong jeep ang natabunan ng mga nagibang bahay. Sa tabi ng mga nagibang bahay, binagsakan naman ng poste ng kuryente ang bahay ni Lola Carmelita. Saan po kayo binagsakan? Dito nga, tumaksik ako layo. Di ba kalahati ng poste? Sa barangay Dulong Tangke, buong bahay ang nilipad. Umaalog ang katabing barong-barong sa bawat bugso ng hangin. May mga bata, medyo kinakabahan din ng konti. Wala tayong magawa, talagang gano'n eh. Wala namang ibang pagganoan, dito lang. Sa kasagsagan ng bagyo, nakita ang kadakilaan ng ilan. Ang 2 security guard na ito sumisipol ng hangin, di pa rin iniwan ang kanilang poste. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman. Para safe mga tao, pinagganyan mis kalsada, pinapatabi doon sa gitna. Mga kapitbahay din ang nagtulungan para makalabas ang ginang na ito mula sa nagiba niyang bahay. Ilang oras din siyang natrap dahil nasarhan ang kanyang pintuan. Kailangan na nga namin ng tulong specialist sila kasi yung bahay nila tumba na talaga, wala na silang matuluyan. Sa Caloocan, nagkalat ang mga nagbagsakan na billboard, puno at basag na salamin. Sa kabila naman ng mga libreng sakay, kumpul pa rin ang mga stranded na pasahero sa monumento. Sa Malabon, binaha na nga ang mga karaniwang lumulubog. Isang mahabang pader pa ang gumuho sa Ako Homes Dagat-Dagatan. 6 na bahay ang nadaganan, isang kotse naman, di na mapakikinabangan. May budget po ba tayo para ayusin? Wala po eh. Kaya yun ang isang problemang malaki ngayon. Pero ang pinaka-nakaramdam ng sungit ng panahon ay ang mga batang kalye tulad ng mga nakausap namin. Ang tanging panabla nila sa lamig ng panahon ay ang pagyakap sa sariling katawan. Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24. Isang bodegang sinalakay ng mga otoridad kagabi sa North Fairview sa Quezon City. Sa bodegang ito, napag-alamang may nakaimbak ng mga substandard o mababang kalidad na semento. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Ito ang tumambad sa mga operatiba ng NBI nang salakayin nila ang isang bodega ng semento sa may North Fairview, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Daan-daang sako ng semento na hinaluan umano ng apog o limestone. Ayon sa NBI, sa bodegang ito mismo hinahaluan umano ng apog o limestone ang mga sako-sako ng semento bago ibenta sa merkado. Sa katunayan, nahuli pang araw nila ang ilang trabahador sa aktong gumagawa nito. Para pong magdami daw yung semento. Nahaluan po nga daw ng apog. Sino nag-uutos nun? Yung amo namin po. Ayon sa NBI, di biro ang perwisyong idinudulot ng modus operandi na ito. Malaki po ang epekto nito dahil hindi na po maganda ang quality ng sementong gagamitin sa pagpatayo ng bahay or building. Naaresto ng NBI sa naturang operasyon ang sinasabing may-ari ng bodega na si Irene de la Cruz. Pero itinanggi nitong may kinalaman siya dito. Isang babae raw ang umuupa sa kanyang bodega. Sa totoo naman, yung simento na yan hindi sa akin. Umuupa sila sa akin dyan, pero hindi ko alam. Alam ko simento, pero hindi ko alam yung kamukha ng mga sinasabi nila ngayon na may hinahalo daw. Pero giit ng NBI, malakas raw ang ebidensya nila laban kay De La Cruz at kaya rin nilang patunayang sabwat ito sa illegal na operasyon. Oscar Oida, naka-alerto 24. Chika Minute!
Matitinding showbiz news din ang hatid namin sa inyo ngayong gabi. Pangungunahan ng nag-iisang chika ng bayan, si Pia Guanyo. Pia! Thanks, Mel. Magtatapos na bukas ang sinusubaybayan nating Telefantasya ng Mahika. Kaya naman sa isinagawa nilang cast party, magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ng marami. Lalo na ang mga bidang sina Angel Locsin at Dennis Trillo. Pati na ng mga batikang artista na sina Gina Alahar at Eddie Garcia. Samantala, sa naturang party, sinagot din ni Carmina ang matagal ng issue tungkol sa planong pagpapakasal nila ni Zoren Legazpi. Wala pa talaga eh, wala pa talaga. Everything's going okay. So, parang there's no need to, parang to rush. Oo, siguro yung mga tao lang talaga parang excited for us. More showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Huwag bibigyan. Susunod! Operasyon ng MRT at LRT suspendido dahil sa lakas ng bagyo. Toyo Boy Soto, hindi raw nakayanang panoorin ang kissing scene ni na Angel Locsin at Dennis Trillo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Pinalilikas na ang mga residente ng Candaba, Pampanga dahil sa panganib na sila'y bahain kapag umapaw ang ilog doon. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, malakas pa rin ang hangin at pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Candaba, Pampanga. Ulan dala ng bagyong Milenyo ang pinangangambahan dito sa Candaba, Pampanga. Kaya naghanda ng lokal na pamahalaan sa paglilikas ng mga residente sa gilid ng Pampanga River. Wala pang barangay na lubog sa tubig pero nakaantabay na ang 2 truck, speedboat at maging volunteers ng search and rescue. Meron naman po kaming nakahandang mga evacuation center katulad ng mga eskwelahan at saka yung mga barangay chapels. Nag-ikot na din kaninang ambulansya ng pamahalaan. Nanawagan ito sa mga residente na magsilikas na habang maaga. Nagbahay-bahay din ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga nakatira sa malapit sa ilog para pansamantalang paalisin sa kanilang mga tahanan. Ang iba, nag-impake na, pero marami pa rin ang ayaw sumunod. Sa Chereville sa Barangay San Agustin, ang pinakamababang lugar ng Candaba, walang gustong lumikas. Nagbabalot-balot na lang sa bahay, naglalagay kami ng sangkayo para may pinagpapatungan ng mga gamit namin. Bukod doon sa matataas na bahay, isa pang agad nilang ipinagagawa yung mga bangka. Tapos yung mga anak nila dito, 2 taon pa lang, inihahagis na sa tubig para matutong lumangoy. Binabantayan din nila mga nakatira malapit sa swamp area. Kapag daw kasi tumaas ang tubig sa Pampanga River, lumulubog ang lugar na ito. May 130 pamilya ang 24 oras binabantay ng Municipal Disaster Coordinating Council mula sa 8 barangay na kritikal. Pangamba nila, pagdating ng gabi baka umapaw ang Pampanga River. Dito raw kasi babagsak ang tubig galing sa Bulacan at Nueva Ecija. Bagamat hindi naranasan ng mga taga-Candaba ang worst scenario ika nga, hindi pa rin daw pakasisiguro ang Municipal Disaster Coordinating Council. Kaya tuloy pa rin daw ang kanilang pagbabantay sa mga kritikal na lugar. Mel? Maraming salamat Marisol Abduraman, nakatutok live mula sa Candaba sa Pampanga. At para naman sa ating update sa Bagyong Milenyo, kausapin natin si Ginoong Nathaniel Cruz, ang Chief ng Weather Branch ng Pag-asa. Mang Tani, magandang gabi sa iyo. Nasaan na ba ang Milenyo? Magandang gabi, Mel. Matapos tumawid ng Metro Manila ang bagyong si Milenyo, ito ngayon ay nasa may South China Sea na at tuluyan ng papalayo sa ating bansa. Ito ay natagpuan kanina sa layong 100 kilometro sa kanluran ng Zambales at nagtataglay pa rin ito, Mel, ng pinakamalakas na hangin na umabot ng 110 kilometro bawat oras at bugso ng hangin na umabot naman ng 140 kilometro bawat oras. Ang kasalukuyang kinikilos ng bagyong si Milenyo ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Dahilan sa tuluyan ng papalayo ang bagyong si Milenyo, ibinaba na natin ang signal number 3 dito sa Metro Manila, Mel. Ang signal number 3 ngayon ay nakataas na lamang sa Bataan at Southern Zambales. Ang signal number 2 naman ay patuloy pa rin nakataas sa natitirang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Lubang Island at dito nga sa Metro Manila.
Signal number naman sa Pangasinan, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Mindoro provinces. Inaasahan natin, Mel, na maaaring bukas ay patuloy na ibababa ang signal sa mga nabanggit na lugar kasama na ang Metro Manila. Mel? Mang Tani, naalala ko po, Mang Tani, nasabi ninyo sa amin, ang hangin nito ay aabot sa mga 100 kph. Pero alam nyo, sa international monitoring, mahigit 200 kph Ano ba nangyari doon? Nag-underestimate ba ang Pag-asa? Yes, Mel. Yun nga, maging ang balita na yan ay nakarating dito sa amin. Aha. Subalit ang nagiging basihan natin, Mel, ay yung mga istasyon ng Pag-asa mula dito o nakakalat dito sa Kabikulan hanggang dito sa may Southern Tagalog region. At karamihan dito sa ating mga istasyon ay hindi naman nakapagbigay ng ganitong kalalakas na hangin na umaabot ng mahigit 200 kilometro bawat oras. Subalit, Mel, makikita natin na yun lamang 185 kilometers per hour na pinakamataas sa babala ng bagyo bilang 3 ay maaaring umabot dahilan sa nakita natin na mga matitinding epekto at itong tinatawag nating damages hindi lamang sa mga kabahayan kung hindi maging yung mga ibang istruktura at mga nabuwal na puno mula dito sa Kabikulan hanggang Metro Manila, Mel. Bukas po, anong asahan nating lagay ng panahon bukas sa Mang Tani? Mel, magandang balita dahil sabi nga natin, papalayo na po ang bagyong si Milenyo, kaya dapat lamang na umasa tayo na gaganda ng unti-unti ang panahon, hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba pang panig ng Luzon, lalong-lalo na dito sa Southern Tagalog provinces. Maraming salamat po, Mr. Natalier Cruz, ang Chief ng Weather Branch ng Pag-asa. Chika Minute! Matagal ng issue ang love triangle sa pagitan ni Oyo Boy Soto, Angel Locsin at Dennis Trillo. Ngayon, muli na naman itong umingay dahil magkasama ang tatlo sa pelikulang Text. Napabalita kasing umalis daw si Oyo sa shooting nang kukunan na ang kissing ng kanyang girlfriend at ni Dennis. Pero itinanggi ito ni Oyo. Ayon naman kay Dennis, wala raw dapat ipagselo si Oyo. Hindi naman ako nanggugulo, wala naman akong ginagawa para ma-insecure siya. Kaya wala talagang dahilan para magselos. Pack up na po kasi ako noon eh. Hindi ako nagsiselos kasi trabaho yun ni Angel and alam kong professional si Angel and Dennis. Doesn't matter. May chika pa sa inyo mamaya. Stay tuned. Abangan! Kalituhan sa Manila Domestic Airport dahil sa pagkansela sa mga biyahe. Bubong ng bahay ni Sugar Mercado, tinangay ng malakas na hangin. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Katakot-takot na perwisyo naman ang inabot ng mga pasahero kaninang umaga. Suspendido kasi ang operasyon ng MRT at LRT dahil sa lakas ng bagyo. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil opisina lang sa mga government offices ang suspendido ngayong araw, marami pa ring empleyado ang pumasok sa kanilang opisina. Pero pasado alas 9 ng umaga, magkakasunod na tumigil ang mga tren sa MRT, LRT1 at LRT2. Ang LRT2 sa Santolan, hindi na nagpapasok ng mga commuter bago mag alas 10 ng umaga. Nagkaroon daw ng power failure. Ganon din ang nangyari sa MRT. Madaming pasahero ang apektado. Kaya lang kanina nakakainis, hindi sa amin sinabihan na wala na palang 10 o'clock. Sana gawan nila ng paraan, para makasakay lahat yung mga pasahero. Katulad nito, stranded kami. Kaya ang nagpiesta sa mga pasahero, ang mga pampasaherong bus. Bago magtanghali maya-maya pa, itinigil na ng MRT at LRT ang operasyon nila. Papasok na kasi sa Maynila ang bagyong Milenyo at ramdam na ang malakas na hangin. Ayon sa mga engineers natin, mga 105 kph kailangan munang tumigil siguro yan dahil masyadong malakas at baka magkaroon ng damage sa catenary at sa train habang tumatakbo. Humigit kasi sa 105 km per hour ang lakas ng bagyo. Ang control tower ng LRT1 nabasagan ng salamin dahil sa lakas ng hangin. Ang mga puno sa gate 1 ng LRT1 depot sa Pasay nabuwal din. Bago makapag-operate muli,
iinspeksyonin ng LRTA ang lahat ng istasyon at riles ng LRT para matiyak kung walang mga nakahambalang doon. Ang aming mga system, yung catenary, kung may mga debris o mga bagay-bagay na foreign material na nilipad doon, kailangan maklear yun. At siyempre, kung meron na ring power. Plano ng pamunuan ng mga mass transit na magtuloy ng operasyon bukas kung wala nang magiging aberya. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Napinsala ang ilang high voltage line at iba pang pasilidad ng National Transmission Corporation o Transco dahil sa bagyong Milenyo. At dahil dito, walang kuryente sa malaking bahagi ng Luzon. Sinisikap ng Transco na maibalik ang kuryente sa kalahati ng mga apektadong lugar hanggang mamayang hating gabi. Pero mas matatagalan daw ang pagkukumpuni sa mga linyang nasa Bicol Region. Ayon naman sa NAPCOR, naging sanhi rin ng brownout sa ilang bahagi ng Luzon ang pagbagsak ng mga poste ng kuryente. Ngayong gabi lang naibalik ang kuryente sa ilang bahagi ng Quezon City, Santa Mesa sa Maynila, Cainta, Rizal at May Kawayan, Bulacan. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong 2005, sinimula ng GMA Kapuso Foundation ang libreng operasyon para sa mga batang may luslos. Bahagi po ito ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Project. Mahigit 100 bata po ang ating napaoperahan sa muling pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan. May handog ulit tayong libreng operasyon. Wala na yatang sasarap pa sa pagiging isang bata. Nakapag-aaral, nakapaglalaro. Pero minsan, napagkakaita ng karanasang ito ang ilang mga bata dahil sa sakit na hernia o luslos. Si JR, nawawala ng ganang mag-aral dahil sa nararamdamang pananakit ng kanyang ari. Bituka na pumapasok dun sa tinatawag na sako. Sa pagbukol sa singit, posibleng habang lalo pang umiyak yung bata o umire, siya'y pwedeng pumunta o dumiretso hanggang bayag. Pero ang kapatid niyang si Jasmine, mula nang maoperahan sa luslos, sa tulong ng GMA Kapuso Foundation at ng Philippine Society of Pediatric Surgeons, nakapag-aaral ng mabuti. Pero hindi lang mga lalaki ang nagkakaluslos. Maging mga babae, nagkakaroon din ito. Si Isabel, dati sa loob lang siya ng bahay naglalaro. Matapos maoperahan, hindi na ngayon. Pagkatapos po ng operasyon ay pwede na po akong tumalon, maglaro. Ngunit ang sakit na luslos ay hindi lang natatapos sa pananakit ng ari. Maaari itong ikamatay. Para sa mga lalaki. Kapag yung bituka na pumasok sa loob ng sako ay maipit, yung bitukang yon ay magiging barado. At para sa mga babae naman, o pagka naipit naman yung ovaryo, yun naman ay magiging sanhi ng hindi niya pagkaroon o pagkaroon niya ng problema sa panganganak. Tanging sa pamamagitan ng operasyon, matatanggal ang luslos. Yan, magandang balita po sa mga batang may luslos at sa kanilang mga magulang. Muling magsasagawa ng screening ang GMA Kapuso Foundation sa tulong ng Philippine Society of Pediatric Surgeons sa darating na Sabado. Para po ito sa mga batang ang edad ay hanggang 7 taong gulang lamang. Magsadya po sa aming tanggapan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dalhin po ninyo ang mga requirements, tulad ng DSWD Social Case Study Report at 3R size na litrato. Dapat pong isumiti ang mga ito sa Sabado. First come, first served basis po ito. At kaugnay naman ng Bagyong Milenyo, ang team ng GMA Kapuso Foundation ay nagsimula ng mamigay ng relief goods sa Legazpi, Albay. Bukas ng umaga, isang team naman ang pupunta sa Pitogo, Quezon. Susunod, 2 patay matapos mabagsakan ng pader ng kanilang bahay. Antique, nasa state of calamity na. At bubong ng bahay ni Sugar Mercado, binagyo. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Dalawa katawang patay at marami ang nasugatan sa Muntinlupa
matapos madaganan ang kanilang mga bahay ng gumuhong pader. Nakatutok si Rafi Tima. Ito na lamang ang natira sa dalawang palapag na inuupahang bahay ni Mang Zaldi matapos mabagsakan ng 25 talampakang pader sa barangay Poblacion Muntinlupa. Alas 10 ng umaga kanina, bigla na lang daw bumigay ang pader sa likod ng kanilang bahay. Naglilimas ako ron, nakita ko yung gumanon. Asawa ko kasi nagbibihis, kaliligo lang hindi ko na sila masabihan, tumakbo na rin ako ron. Agad naman daw niyang binalikan ng kanyang mag-iina na nasa unang palapag. Paano niyo nailigtas yung mag-ina niyo? Ako nilusot yung mga anak ko, asawa ko dyan, butas na tinulungan lang ako nito ng kaibigan ko. Ligtas maliban sa ilang galos ang kanyang asawa, 2 anak at 2 pang kamag-anak. Nasa ikalawang palapag naman ang may-ari ng bahay at 3 nitong anak. Dahil ito ang unang tinamaan ng bumagsak na pader, hindi nakaligtas ang 10 taong gulang na si Arlene Delgado, isa sa mga anak ng may-ari ng bahay. Nasa loob ng bahay silang lahat. Namatay yung bata. Di kalayuan sa bahay ni Mang Zaldi ang bahay ni Mang Blas Garcia. Nagmistula rin itong papel na bahay matapos madaganan ng pader. Hindi pinalad si Mang Blas, bagamat ligtas ang kanyang 4 na taong gulang na apo. Sa ospital, masama ang loob ng kamag-anak ni Mang Blas. Kung hindi raw kasi pinabayaan ng pader, hindi ito babagsak. Puro undersize ang bakal nila. At saka walang pundasyon. Yan daw pag-aari ng Bunyi family. Sana makarating sa kanila nito para mabigyan nila ng tulong ang mga tao na ito. Ilang bahagi ng pader ang posible pa umanong bumagsak, kaya ayon sa City Disaster Council, kanila na itong gigibain. Magsasagawa na rin daw sila ng investigasyon sa nangyari. We will look into the incident na imbestigahan namin kung possible liability. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Hindi rin nakaligtas sa lupit ng Bagyong Milenyo ang mga taga Quezon City. Pati nga ang Camp Aguinaldo, apektado. Nakatutok si Ralph Guzman. Etong eksena na naabutan naman sa Quezon City, mga nagtumbahang puno sa kalsada, ang ilan sa mga sasakyan pa nga bumagsak. At may mga pose ng kuryente na halos mahulog na. Agad nagsagawa ng operasyon ang lokal na pamahalaan at DPWH. Tinanggal din ng mga otoridad ang mga street sign at billboard ng MMDA na bumalandra sa kalsada. Napakadelikado po kung tatama dyan sa baka na malaki na yan na itinayo naman nila, napakahina naman yata ng pinakapundasyon sa ilalim. Kahit Camp Aguinaldo, nagdusa rin sa hagupit ng bagyo sa dami ng mga puno at poseng nagsibagsakan. Ang golf course nga ng kampo, halos di na makita sa dami ng mga punong bumagsak. Sa tabing ilog naman sa Maytulyahan Bridge, bago pa tumaas ang tubig, humigit kumulang 100 residente rito ang nagsinikas, tulad ni Aling Belen. Babalik po ulit kami mamaya pagka na. Sa Old Barara, nakilala namin si Aling Marieta, isang tindera. Pinunit at ilipad ng bagyo ang bubong niyang trapal. Aminado si Aling Marieta, hindi siya naghanda at minaliit niya ang bagsik ng Bagyong Milenyo. Kahit pa paano na okay na rin, basta wala lang masamang nangyari sa amin. Pakiramdam ng marami nating kababayan nakaraos na sila sa hagupit ng Bagyong Milenyo at bagamat di matatawaran ang danyo sa dala ng bagyo, ang mahalaga raw ngayon ay ang maibalik sa normal ang kani-kanilang mga buhay. Ralph Guzman, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, bubong ng bahay ni Sugar Mercado, binagyo. Kamusta na kaya ang kanyang pamilya? Tutok lang dito sa 24 Oras. State of calamity na ngayon sa lalawigan ng Antique dahil pa rin sa Bagyong Milenyo. Tinatayang 100 residente mula sa bayan ng Barbaza ang nailigtas ng Philippine Army at ng Philippine Coast Guard matapos sumubog sa baha ang kanilang barangay. Umapaw kasi ang 3 ilog malapit sa kanilang lugar. Agad silang dinala sa mga evacuation center. Pinagbawalan muna mga residente na bumalik sa kanilang bahay kahit humupa na ang baha. Chika Minute! Naapektuhan din ng Bagyong Milenyo si Sugar Mercado. Tinangay ng malakas na hangin ang bubong ng bahay ni Sugar sa barangay Ermitaño, San Juan. Halos mapaiyak daw si Sugar nang tawagan siya ng kanyang ina at sabihing basa na ang lahat ng kanilang gamit. Sa ngayon, nasa studio siya ng Itbulaga dahil wala pa siyang ibang matuluyan. At baka doon na magpalipas ng gabi. Ang pamilya naman niya, bagamat natatakot, hindi raw aalis sa kanilang bahay. Hindi ako mapabayaan ni Lord, syempre. Bibigyan niya ako mamaya na matutulugan sa yung family ko.
That's it for today. Tutok lang uli bukas dito sa Chika Minute. Ako po yung kapuso, Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Muli po namin pinapaalala, wala pang pasok bukas sa lahat ng antas ng mga paaralan sa National Capital Region. Ayon yan sa NBCC. Siyempre, kasama dyan ang Metro Manila. Wala ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR, maliban na lamang sa mga nasa security, emergency, rescue at health services. Ngayon, kung kayo'y lalabas po ng bahay bukas, magbaon lagi ng mga pananggas sa ulan para hindi kayo magkasakit. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 88 araw na lamang. Pasko na. Sa ngalan po ni na Mike Enriquez, Pia Guanyo at Gigi Manica, dito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Kahit bagyo, Captain Barbell pa rin.